Moshi! Good evening! I have here my Shein haul and yung ating surprise na luxury purchase dito sa clothing line dito sa Australia. So, i-compare natin yung mga prices at kung ano, gano o hanggang saan ang inabot ng $300 natin. So, yung isa nating clothing line is $300 plus Australian dollars and yung isa naman is 310 Australian dollars din yung nagastos ni Daddy. So, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga laman ng ating haul. So, first, unahin ko yung ating Shein haul. So, dun sa Shein haul ko guys, is combination of my clothes. Karamihan dito is my PJs, yung pajamas ko kasi lalo na ngayon winter. So, di ba, parang nakakatamad ng maglalabas and mas kailangan ko ng mga damit na isusuot ko dito sa bahay kasi nga malamig na, so kailangan natin ng mga long sleeves, mga ganyan, more on pajamas na, hindi na yung mga maninipis lang na dress. And ganun din paglalabas, so kailangan ko rin ng jackets, mga ganon. And then, for your information guys, dun sa $300 ko, meron pa akong return. So meron akong ni-return na items na hindi sa akin kasha. So meaning to say, dun sa $310 ko, nag-return ako ng $58, so parang inabot lang siya ng $250. So dun sa $250 ko guys, ito yung ganito kalaki yung purchase natin, 'di ba? So ganito kadami yung item, whereas dun sa luxury clothing line natin dito sa Australia, so hindi natin ipapakita yung laman, pero ganito lang siya kalaki yung bag. So isang bag lang yung katumbas ng ating $300. So ngayon, let's start with the haul. So first, I have here, ayan, so sa Shein, alam ko maraming nakakita sa inyo mga mommy. Kasi ako, kailangan talaga ni Kali ng mga sukulay-sukulay kasi nga, mahilig akong perks ng ang anak ko babae. Mahilig ako mag-ipit-ipit sa kanya everyday. So, yan. Medyo pa girly-girly tayo. So, ayan, may sukulay. So, 5 na siya, sabi dito. I think 7 yung laman. So, ito yun guys, meron siyang brush. Ayan, medyo pinky-pinky siya na little pony. Tapos, ayan, meron din siyang maliit na brush na ganyan. So, para din sa mga maliliit na bangs na gusto nyong itaas. Tapos, meron din siyang yung pang-ipit na ganun. Pag-iipitan mo yung may design. So, pwede rin siyang gamitin. And then, ayan, ito, pang sukulay lang din. At saka, ito yung pangwahi ng buhok. So, ayan. So, ito yung laman nung isang item. Plus, may kasama pa pala siya, guys, na pang spray. So, dito sa pang spray, kasama siya dun sa set na yon. So, ang nilalagay dito is, halimbawa, kung gusto maglagay ng detangler or kahit water or mist para sa buhok, so nilalagay dito para pag-iipitan mo yung anak mo or pag mag-iipit ka ng hair, so meron kang pang spray. So, bahala ka na kung anong ilalagay mo dyan. So, syempre, unahin muna natin yung kay Kalisi. So, kumuha din ako ng mga bows. Yung mga mahilig kasi ako sa mga ribbon-ribbon. And dun sa school nila, ang dami ko na kasing ribbon na pinurchase ko back in the Philippines bago kami pumunta dito. Kaya lang, the problem naman is, dun sa school nila, sabi ni Kali sa akin is, hindi daw pwede na technicolors, hindi pwede masyadong iba-ibang kulay yung nilalagay nilang accessories sa buhok nila. Ang pwede lang daw is blue, navy blue, black, yun lang yung pwede. I think white pwede rin yata. Pero ginawa ko na lang, since ang nagmamatch naman dun sa tunic na uniform niya is dark blue, so mga ganito naman guys. So ito, isang pair. Ayan, sorry guys, hindi ko na matandaan yung price, pero i-check nyo na lang din sa Shein. Pero for me, sa review ko, okay siya. Ito yung pang-lock niya. Ganyan. So dalawa to, pair to. Hindi ko lang makita yung isa kasi ginamit na ni Kalisi. So hindi ko alam kung saan niya nilagay. And then, may isa pang design guys, pair din siya. So ganito naman. O, diba? So maganda lang din tong gamitin pag may mga liturgy sila sa hall, mga din attend sila ng mass. So diba? So may isa pa ulit pair. And then, meron pang ganito naman guys. Itong, ayan. So, bow din siya. Medyo mas malaki. Medium yung size niya. Ayan. So, medium. So, yan. Pair din siya. And then, meron din akong, ito naman, isa lang siya. Isa lang yung laman niya na ganun. Malaki siyang ribbon. Navy blue din. Malaking ribbon. Tapos, ang ginawa ko, guys, dinalawa ko kasi nga lagi siyang dalawa yung ipit niya. Ginagawa ko rin naman yung single pony, pero madalas, dalawa kasi nga hindi kaya ng ponytail na dahil yung buhok ni Kalim medyo makapal, so hindi kaya ng isang ponytail, nagbabagsakan siya, so dinadalawa ko. So ito guys, dalawa yung binili natin. So imagine, parang hindi ko matandaan, parang $2 lang yung isang pair. Pero kapag bumili ka sa Kmart, bumili ka dito sa mga Target, mga shopping center dito, $4, $6 isa lang. So mas mura pa rin talaga sa Shein. So ito yung mga laman ng ating Shein haul. And then, last nung kay Kalisi, I have here, ito, matagal na niya sa akin itong re-request guys. Gusto niya ng thermal na baunan. So, ang dami ko na kasing nabili sa kanya na baunan. Iba't ibang sizes, iba-ibang kulay. Initially, binili ko siya ng Smiggle. Yung Smiggle naman niya guys is okay pa hanggang ngayon. Parang kami na lang yung sumusuko. Hindi siya nasisira. Kaya lang, ang hirap na niyang yung dumi kasi dahil pink nga. So, syempre, nag-wear and tear. So, nag-iiba na yung kulay. So, medyo pangit na siya. So, ayun. Pero yung mismong
parang lunchbox niya is okay pa. Hanggang ngayon nagagamit pa niya, ano pa siya, lock and lock pa rin, okay pa, hindi naglilik yung food sa loob. Kaya lang, gusto kong dagdagan kasi dalawa yung break nila. So, merong break 1 and break 2. So, isa lang yung Smiggle niya na yun. Tapos yung isa, binili namin sa Angko. Yung isa naglilik, tapos yung isa hindi naman thermal. So, trinay ko mag-order siya Shein habang hindi pa kami nakakabalik sa Smiggle para bumili ng panibagong lunchbox. So, nag-order ako, guys. So, nakalagay siya sa box. Ayan guys, sabi dito, ang product claim is thermal daw siya. Naglalast daw ng 6 hours yung init ng food, yung init and lamig ng food. So since mag-winter na, syempre gusto naman ni Kali mainit yung food niya. Kasi pag nagpapabaon ako sa kanya, either cereal, so syempre nalagyan niya ng gatas, ayaw niya nang mainit naman yung gatas kasi baka naman mapanis. So nagpapabaon ako sa kanya ng sausages, ng chicken nuggets, ng noodles. So gusto niya para mainit. So may kasama na rin siyang parang fork na parang spoon. So ito yun guys. So, okay naman siya. Cute siya, cute lang. So, medium yung size na binili ko. Meron kasing small, kaya parang sabi ko, parang namang saucer na lang yun. So, ang ginawa ko, pinili ko tong medium size. Merong large, kaya lang parang masyado na siyang mataas kay Kali. Konti lang naman siya kumain. So, ayun. So, we're done dun sa kay Kalisi. Next natin is yung kay Alex naman. So, yung kay Alex naman is, konti lang to guys. Kasi marami talaga dito is items para sa akin. Binili ko kasi Mother's Day nga ni. O, diba? So, yan. So, ito naman yung kay Alex. Mother's Day yun. Intended for me. Pero, syempre, bilang mommy ka, hindi mo matiis na hindi mo pa rin bilhan yung mga anak mo. So, meron akong pinurchase para sa kanila. Itong kay Alex naman, hindi pa kasi pumapasok si Alex. So, hindi pa niya kailangan ng mga lunchbox. Tapos, hindi naman siya, lalaki naman siya. So, hindi niya kailangan ng masyadong accessories, ganyan. Tapos, kapag may binibili ako kay Alex na, bawa, gamit niya, or ganun, more on yung daddy niya yung pumipili. Kasi lalaki sila. So, hindi ko naman alam ang fashion statement ng lalaki. More on kay Kali ako. So, ayan. Pero, binilan ko si Alex na alam kong magagamit niya. So, sa Shein, guys, shorts siya. So, ayan. For the quality, para siyang mga, alam niyo yung mga jersey. So, ganun yung ano niya. Yung tela niya, malambot siya, hindi maiirita si Alex. And guess what? This is size 7, for 7 years old na. Si Alex 4 pa lang, pero sakto lang sa kanya, guys. Feeling ko hindi to tatagal ng more than a year, pero hopefully. Kaya lang kasi yung daddy niya ayaw ng pinapasuot kay Alex na umiiksi yung shorts. Sabi niya dapat lagi malaki yung shorts ni Alex. Kasi yung batang yun, maputi. Tapos, maputi siya na parang kapag pinormahan mo ng mga ganung maiiksing shorts, mukhang pambading ba? So, ayun. So, syempre yung daddy niya para lalaking-lalaki daw. So, dapat malalaki yung mga shorts. So, I have 5 yung laman niya. Sa isang order, 5 na siya. So, I have black and then gray, blue, and then dark blue. Tapos, meron siyang kasamang red. Pero yung red, pinasukat ko kasi kay Alex one time, hindi na niya hinubad. So, ayun, nandun na siya sa laundry basket namin. So, lalabahan ko na yon. So, kasabay nitong mga hinol natin. So, next natin is ito na, for me na to. Lahat na to, for me. So, before pala yun, meron akong 2 item. Actually, tatlong item para dun sa bago nating camera, dun sa ating sa Osmo Pocket 4 natin. May 3 akong item na binili. Yung isa, panglagay siya dun sa, sabi parang housing siya, tapos nagmamagnet sa wall. Tapos ang nakalagay kasi doon is Osmo Pocket 3. Compatible to Osmo Pocket 3. Ako naman nag-assume ako na baka same lang sila. Kasi parang same lang naman ang size yung Pocket 4 and Pocket 3. So, ang ginawa ko, binili ko siya and then later on, nung dumating na, I found out na hindi pala siya fit. So, ayoko namang pilitin at baka masira naman yung camera natin. So, ang ginawa ko, hindi ko na lang siya pinagpilitan. So, yun. So, yun yung isa. Pangalawa, yung isang pinurchase ko is yung parang pinaka-case niya. Yung parang protective case. So, kasya siya pag ipupush mo harder. Pero dahil nga medyo nag-aalangan ako kasi dapat swak siya dapat madali siyang tanggalin, madaling ikabit. So, yung nabili ko guys, hindi siya ganun. Parang na medyo mag-struggle ka para kunin. So, hindi siya parang feeling ko hindi talaga siya fit for Pocket 4. Pero sana hopefully may mabili ako na swak na dun sa Pocket 4. Since bagong release pa lang naman yung Pocket 4, konti pa lang yung accessory niya. Kasi guys, yung kasama ng Pocket 4 na parang protector ng gimbal, hindi siya kasing sturdy nung sa Pocket 3. So, yun. Separate vlog na lang natin yung mga accessories ng camera natin kapag nakabili na ako ng talagang suitable para dyan. Pero for now, let's go back to my Shein haul. So, unahin natin guys itong aking sweatshirt. So, dahil nga, naghahatid tayo at nagsusundo kay Kali at lagi na rin namang malamig kasi mag-winter na. So, kumuha ko ng sweatshirt. Ito siya guys. Ayan. So, sinukat ko siya. Okay naman siya. Sakto siya sa akin. The size nito is, I think, I got large for me. So, large yung medium lang pala to. Kasi nga, may nakalagay doon na yung bust size is 120. Parang ganon. Eh ako, ang comfortable ako na for my bust size is 119. O diba din-disclose yung size. So 119 sa akin is very comfortable, maluwag, hindi siya, alam mo yung nag-fit sa likod, so ganon. Pero I think 112 lang talaga yung parang fit sa akin. Kaya lang gusto ko ng mas malaki, may allowance. Kasi nga syempre, sweatshirt to. So gusto naman natin
ano siya, maluwag. So dito sa may parang bewang na part, nagfi-fit siya. So hindi ka, para siya medyo crop top. Kapag sinuot mo, ayan. So partner siya sa mga jeans. So I have the black color. Nung combo nito sa Shein, black and gray. So dalawa na siya. I think this is $27 itong dalawa. So ito yung isa guys. Ito yung pagka-gray niya. Ayan. So this one, o diba? Excited na akong isuot. Tapos meron din siyang zipper. So pag sinuot mo, ganyan yung itsura niya. O diba? Yan. So, binili ko sa Shein. Actually, meron naman ito sa Kmart, iba't ibang klase pa. I think may 20s. Nagre-range siya 25 to 35, may $30, ganyan. Pero sabi ko pang everyday, ano lang naman. So, doon na tayo sa, di ba, try natin yung Shein kung tatagal. So, kung hindi, edi, di ba, at least hindi ganun kamahal. $27, dalawa na. So, next is our jeans. So, ito magandang purchase to. I have 3 colors. So, itong tatlong to is $15 as I reviewed dun sa aking cart. So, $15 siya, tatlo na. So, meron siyang light gray. Ayan. So, ano na siya, yung may guhit-guhit siya. Tapos, hindi siya spandex eh. Stretchable siya, pero parang cotton. Cotton naman. Parang franela something, ganun. So, trinay ko na siyang sukatin. Pagkasukat ko, diniretso ko ng labas. Kasi sinundo ko si Kali. Kasi dyan lang naman yung school niya. So, effective siya guys. Parang thermal siya. Hindi ako nilamig habang naglalakad kahit malamig dun sa labas. So, lalaban pa rin naman natin. So, pagka sundo ko kay Kali, hinubad ko na rin siya agad kasi nga lalaban ko pa. Hindi ko naman siya isusuot ng matagal na hindi ko pa nalalaban kasi bago nga. So, this is the first color. So, ganyan siya guys. Yung fit sa akin, so matangkad ako. Hindi man matangkad, pero I think I'm 5'3", 5'4". Pero ganyan siya. And, kasya sa akin. I think the size nito is XL pala yung kinuha ko. Kasi actually guys, luwag siya sa medyo bewang. Luwag siya dito. Kaya lang, pinipili ko lagi yung malaking size kasi nga, pag sa Pilipinas, umu-order ako ng sakto dun sa bewang ko, bitin naman sa binti ko. So, lagi ang kinukuha ko na lang yung malaking size para at least, since fitting naman siya, comfortable ako. Tapos, mahaba siya, di ba? Umaabot sa ankle. So, this is the first color. Tapos, yung second color niya, guys, is dark gray. Di ba? Ganun din yung tela niya. Ayan. Yan yung kulot niya. Tapos, the last color is black. Ayan. So, ganun din yung tela niya. Guhit-guhit din. So, nasukat ko na siya and so far okay naman. So, this is $15. Imagine, sa isang leggings na ganan na parang thermal na rin siya, parang $5 lang isa. So, not bad, di ba? So, next natin is daming lalagyan guys. Actually, hindi na to unboxing eh. Whole na lang talaga kasi nga na-unbox ko na and na-return ko na yung mga items na hindi naman kasya or hindi nagsusuot dun sa akin. So, next item natin is, so ito guys, this one naman is long sleeve. So, ngayon kasi medyo parang amats ko is mga long sleeve kasi parang alam niyo yung mom era na ako. So, mommy outfit na rin. Alam mo yung komportable. So, pwedeng malamig, pwede sa mainit, lalo na dito sa Sydney na pabago-bago yung weather, diba? So, in one day, pwede ka maka-experience ng 4 seasons. So, totoo yun, guys. And, ayun. So, ito yung isa nating long sleeve na bili ko. So, ayan na siya sa likod. Ganyan. Nasukat ko na rin to guys. Abangan nyo na lang sa mga susunod na vlogs natin. Pag lumalabas tayo, susuot natin tong ating mga Shein purchases. So, ayan. So, magandang partner to. Pwede to siya shorts, rubber shoes. Pwede rin siya sa shorts. Pwede ka rin mag-clog, sandals, or whatever. Tapos, pwede rin siya sa leggings at saka sa jeans. So, ayan yung ating unang purchase na long sleeves. Ayan. O, diba? Ang ganda. So, next natin is long sleeves pa rin guys. Pero, the color naman is apricot. So, diba? Puro mga tawag dito, oversized na mga polo yung mga pinapamili ko. Kasi nga guys, parang ako-conscious ako dun sa dibdib ko. Ever since naman ako-conscious na ako. Pero gusto ko talaga yung maluwag. Kasi syempre kapag summer, comfortable. Pag winter naman, pwede ka maglagay ng pang-ilalim na thermal na sando, ganon. Tapos saka mo ilagay ito. So, diba, para kasi hindi natin ma-determine kung malamig or mainit sa buong araw, pabago-bago. So, yun. Kahit papano, madaling mag-adjust. So, pwede mo siyang gawing blazer, tanggalin mo pag nainitan ka. Diba? So, yan. So, this is the second one. And ito yung dalawa na pinag-isipan ko guys kung i-return ko. Kasi, this is not very me. So, itong isa kasi, medyo okay pa tong isa. Kaya lang kasi yung texture niya is parang satin ba? Alam mo yun. Pero maganda naman siya. Ayan. So, this is blue, light blue. Yung stripes niya, ganyan. Nasukat ko siya. Oversized din siya sa akin. Pero, okay naman, pwede na. Hindi ko na lang guys matandaan kung magkano bili ko dito. Parang $17 yata ang isa. So, check ko. Kasi pa iba-iba naman yun sa Shein, diba? So, ito, medyo okay naman to. Pero yung color nitong isang kapartner niya, kasi isang store lang sila, grabe naman yung pagka-pink. Ayan o. Tapos imagine, satin siya. Hindi satin ba yung ganitong tela? Yung madulas. Ayan. Pero smooth. Ano nga fabric yun? Yung madulas na ano.
So, ganun siya, guys. Ayan, very pink naman. Parang very Barbie naman tayo dito sa part na to. But, hindi ko na ni-return kasi sabi ko maganda naman yung fit sa akin. Okay rin naman. Yung color lang talaga. Pero, let's see. Since, nandito naman tayo sa girl era. Very girly era natin. So, that's all for the panlabas. And the rest, imagine, I got ilang polo to? 1, 2, 3, and 4 na long sleeves. I got 3 na leggings. And then, 2 sweatshirts. So, yung isa natin is, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. Actually, ito na yung mga PJs natin. Actually, 6 to. Kaya lang nireturn ko yung isa kasi parang masyado namang fit dun sa dibdib natin. Pag nakabara siya, okay naman. Pero kapag wala akong bra, medyo bumubuka yung sa may chest area. So, sabi ko, parang hindi siya suit sa akin. Pare-parehas naman sila ng size. By the way, guys, I got XL na size kasi gusto ko nga, since PJ siya, gusto ko maluwag, flowy, ganun. So, yun. Yung isa na return ko na, kanina lang ni-return ko, along with dun sa mga hindi nga kasha or hindi suit dun sa ating packet 4. So, first natin, for the PJs is this one. Ayan, guys. Short sleeve naman siya, na pajamas. Ayan. Tapos yung niya, yung tela niya, yung ganyan, yung madulas. Ganun. So, matatawa kayo kasi ang kinuha ko is isa. Tapos may kasamang pajama. Yung pajama, yung haba niya, mahaba talaga siya. As in talagang abot hanggang dun sa paa mo. So, nagulat ako kasi usually kapag bumibili ako sa mall, kasya dun sa pantaas, but yung pangbaba is very maiksi. So, ito talagang abot hanggang dun sa paa ko. Ang height ko is 5'3", 5'4". So, kung 5'2" na ako, baka pumandak na ako. Pero yun. So, yan yung una, the pink one. And then, I got also the blue one ito. Ayan. Yan siya, guys. O, diba? Look at the fabric. So, same siya nung print nung isa. Magkaiba lang sila ng color. So, ayan. Short sleeve lang din siya, guys. Ito. Ayan. And then, I also got the navy blue one. O, diba? Very Barbie pa rin. O, ito. Same lang sila ng size. And nung sinukat ko, magkakaparehas lang din sila ng fit sa akin. Ayan. And then, itong isa. Ayan. Diba? So, yan. So, masarap siya sa balat, guys. Kaya lang ngayon, medyo magiging extra careful tayo sa paggamit natin ng washer and dryer. Kasi, the last time na nag-purchase kami ng ganito sa Kmart, ng ganitong tela dun sa boxer shorts ni Daddy, as in, napuni talaga siya, as in wreck. Kaya sana naman hindi siya masira agad, kasi sayang naman yung purchase natin. And then, ito yung pinaka-favorite ko sa kanila. So, meron na tayong 3 short sleeve. 3 dapat yung long sleeves natin, pero ni-return ko nga yung isa. So, this one is, ayan guys, yung tela niya, hindi siya yung madulas. Pero alam mo yung sobrang malamig sa balat, comfy, manipis. Ayan. Look naman at the details ng kanyang, ang ganda guys. So, maganda yung fit niya sa pants. Tapos, yung long sleeves niya, ganito naman yung design ng top. O, diba? Tapos, long sleeves na siya. So, magagamit talaga natin siya maging summer or winter. So, all season pwede. Kaya lang, syempre, kapag winter, kailangan mo ng hoodie sa ibabaw, kailangan mo ng jacket sa ibabaw, or blanket sa ibabaw. Kasi nga, di ba, pag malamig. Or mag-on ka ng heater. So, yun. And the last one is, ito, gusto ko rin talaga to. Sabi ko kay Daddy kung gusto niya, bigay ko na lang sa kanya, pero sabi niya ayaw niya daw. So, the color is dark blue. Pansin ko malaki yung pants niya, yung parang mataba yung sa legs. Pero at least, very flowy. Ayan, guys. Ang laki. Malaki pa to sa akin, pero okay naman siya. Mahaba, ganyan. Pero kasi, nag-stretchable naman yung ganyan. So, okay naman ako sa bewang. Hindi naman ako nakuhubuan. Kaya lang, syempre, yung laki ba nung sa mga legs. And then, kapartner niya is XL din yung top. Ayan, guys. O, diba? So, at least, very flowy sa atin, tas maluwag. So, long sleeves naman to, guys. Yung isang ni-return ko, ganito rin siya. Kaya lang, ang color niya is apricot. Parang ganun. Kaya lang, malalaki yung stripes niya. White and apricot yun, ni-return ko. Sayang, ang ganda nga sana ng tela, kaya lang hindi talaga siya kasha. As in, pag nakabra lang ako, kasha. Pero kapag tinanggal ko na yung bra ko, bumubuka na yung chest. So, sabi ko, alam nga namang, nakapajamas ako, tutulog, nakabra pa ako, diba? So, hindi na makakapahinga ang ating dibdib. So, that's it. And then, the last item that I purchased is, ito. So, kasi guys, natip ko lang to dun sa isang vlogger na lagi ko rin pinapanood. Vlogger dito sa Australia. Yung vlog niya is more on a day in the life din, ganyan. And then, since namimiss ko yung, back in the Philippines kasi nagpapagawa ako ng lashes ko. I get my lashes done every month, actually. So, nag-work pa kasi ako noon, lagi ako lumalabas. So, feeling ko parang grabe makapagpa-boost ng confidence ko yung lashes kapag mahaba siya, kapag extended siya, ganun. So, dito sa Australia, hindi ko siya mapagawa kasi natatakot ako dahil yung mga nakikita ko na naka-eyelash extensions,
ang masyadong whisk yung pilik, masyadong makakapal, yung mga ganon. And natatakot ako kasi baka hindi sa akin bumagay. Kasi yung pinapagawa ko sa Philippines is natural looking lang. And then, isa pa, sa Pilipinas kasi may suki na ako na madaling puntahan kapag ipapa-retouch ko yung pili ko. And minsan ako lang din na nagtatanggal ng pili ko, ako lang din ang nagre-retouch kasi konting ayos-ayos lang okay na. Syempre dito sa Australia dahil nga medyo malayo tayo dun sa mga ganong salon-salon and very higpit din ng appointment by appointment kasi din yung mga ganon. So, ang hirap kapag, wala rin kasi akong time. So, kahit housewife ako, may mga schedule of activities ako everyday, paghatid, pagsundo. Tapos yung homeschooling natin kay Alex, nagbigay natin ng mga, alam mo yung naka-line up na yung ginagawa ko everyday. Kaya parang ang hirap isingit na aalis ako, pupunta ako sa ganito sa ganyan, parang sa mga ganon. So, parang ayoko nang masyadong maabala sa ganon. So, ayun guys. Nag-purchase ako ng DIY na eyelash extensions. So, itatry ko pa lang siya guys. Update ko kayo kung mag-work siya sa akin. Pero hopefully, naman maging okay. This is Cluster Lashes pala. Ito yung brand niya sa Shein. Yan. So, ginaya ko lang din yung dun sa pinapanood ko na vlogger. Kasi ginagawa niya, sabi niya, every 4 or 5 days daw niya pinapalitan. Kasi cluster lashes siya. So hindi siya mahirap ilagay kasi hindi siya isa-isa. Cluster na siya. Sabi niya dun sa mata niya, parang 3 to 4 clusters yung nilalagay niya. So, dun sa mata ko, medyo maliit. Baka 2-3 lang din yung ilalagay natin. So, let's see kung okay sa akin kasi kung hindi. So, parang na naman tayong nabudo. Pero anyway, mura lang naman siya, guys. I think this is parang $2, ganun. $3 ang isa, hindi ko na matandaan. So, nagkuha ako ng dalawang magkaibang size, I think. Nakalagay 9, 10. Yung isa pa lang ganito, guys, is marami na siyang size. Same as this one. Ay, parang ito pala, isang size lang siya, itong isa. Ito, magkakaiba from 9 to, I think this is 9 to 12. 9 to 12. 9, 10, 11, 12 yung sizes. And then, isa din dun sa nirecommend ng favorite natin na vlogger is, may binili daw siya na remover at saka glue. So, meron naman, pre-glued na kasi yon pero parang mas matagal, nilalagyan pa rin daw niya ng glue. Eh, natuwa ako kasi nga, meron na siyang tweezers, meron na siyang brush, at saka meron pa siyang kasama guys na remover. So, yun yung kinatuwa ko. At least isang set na siya. Kapag gusto kong tanggalin, meron akong magagamit, hindi matatanggal yung mga pilik natin. So, that's it guys. So, we're done with our Shein haul. Now, let's go on to the mystery purchase natin, to our luxury purchase ng ating luxury clothing brand dito sa Australia na lahat makaka-relate. Lahat ng parents makaka-relate. So, meron na kayong clue. So, ligpitin lang natin ng konti yung kalat natin. And then, buksan na natin ang tumataginting na $50. Tumataginting na 300 plus hindi lang 300, as in more than $300 pa. So, sa ganun karaming items, ito lang yung katumbas, guys. So, unahin natin yung pinaka-mura. So, dun sa ating luxury clothing line, unahin natin ang gloves. So, ayan guys, yung gloves. So, ito yung magic gloves nila. So, may idea na kayo kung saan ito guys. So, ito yung una. And then, kasunod na item natin sa ating luxury mystery purchase is the Becky Tights. So, Becky Tights, guys, yung tawag dito. So, by the way, para pala to kay Kalisi, itong ating luxury clothing line. So, isang tindig to. Actually, hindi isang tindig, dalawang set din naman. So, ito guys, ang Becky Tights. So, kita nyo naman guys. Imagine, ang isa nito is $12. So, kayo na bahala mag-compute kung magkano yun sa peso para lang sa medyas, di ba? So, dalawa yung binili ko kasi sa isang linggo, 3 beses gagamitin yung uniform na to. So, ayun. May isa na si Kali. Yung isa kasi nabuta. So, bumili ako ng 2 pa para good for 1 week na. And then, next natin is, ito na. Unahin natin to. Ayan guys. Yung kanilang long sleeve blouse. So, alam niyo na ha. So, may idea na kayo. So, this is, yes, tama kayo, this is school uniform. So, tinawag ko siya na luxury clothing line dito sa Australia kasi nga, imagine, uniform ng anak mo would cost $300 more than sa isang season. Kasi nga, sa isang taon, merong 2 season ang uniform. So, hindi ka naman bibili ng basta isang set. So, at least 2 set will cost you $300-400 and imagine that. Diba? Sa uniform. So, kung ita-times mo siya sa Philippines, sa 40 na lang. So, magkano na agad yon. So, ito guys, 2 yung kinuha ko. Kasi, may 2 na si Kali before. Pero kasi, syempre, growing na siya. Before, size 6 siya. Tapos ngayon, kumuha na ako ng size 8 para sa long sleeves. Kasi nga, medyo nagko-complain na yung bata na pag daw tinataas niya yung kamay niya, bumababa na yung button dito. So, bumili ako ng 2. Tapos, next is yung tunic uniform niya. I got her size 8. Ngayon kasi, yung last year,
kinuha namin size 4 and size 6. So, yung unang kuha namin size 4, and then kumuha kami ng mas malaki pa, which is size 6. Ngayon, yung size 4, hindi na talaga sa kanya kasha. So, after a year, hindi na talaga kasha. Yung 6, sakto lang, and ang kinuha ko is size 8 na. Yung size 6 kasi, so pwede pa, and then ito, isa lang muna kinuha ko kasi itong masyado namang malaki pa sa kanya, pero pwede na rin naman, kaya lang malaki. Kumbaga malaki, pero 6 talaga siya. So sabi ko, kaysa naman may ginagamit pa siyang isa, so yung isa mas malaking size na para magamit niya pa next year. Total, ito naman yung parang pinakaibabaw lang. So ayan. And kumuha tayo ng, yun pa lang yung ano nila ha, yung regular uniform nila. Iba pa yung sports uniform. For the sports uniform, yung dati niyang size is, takpan natin yung school niya. So yung dati niyang size is 6. So kumuha na ako ng size 8. So ayan yung top niya. Kasi sa isang linggo, 2 beses siyang nagso-sports uniform. And yung isa naman is, syempre, yung kanyang pants. Nakapartner yung uniform niya na po, sports uniform. Actually, okay pa naman yung size 6 niya na top. Kaya lang, bumili nga ako ng pants kasi ang iksi na nung pants niya, nung sports na uniform niya na pants. So, pinartneran ko na lang na isa pang extra na top. Para at least, since 2 beses siyang sports uniform in a week, merong kapalit din yung top. Kung ginamit na or nagka-stain, so meron pa akong chance na mababad at malabhan ng maayos kasi may isa pa siyang top. Kasi yun lang naman yung madalas na dudumi, yung top. And the last one is, yung panilang, ang tawag nila dito is, kasi yung Sloppy Joe, ang tawag nila kapag yung sweater na sinusuot na walang zipper sa harap. So I think this one is called, hindi pala guys dito nakalagay, jacket lang yung nakasulat. Basta Sloppy Joe yung walang zipper. So ito naman, sweater siya na may zipper. So kaya yung may zipper yung kinuha ko para syempre yung bata kapag malamig, tas parang gusto niya mas comfortable siya na nakabukas yung harap, so at least may zipper siya. So ayan, ito pala guys is part ng winter uniform nila. So naka long sleeve na sila, tapos nagja-jacket pa sila sa ibabaw kasi nga. Ayun, so size 10 na yung kinuha ko. Imagine ang laki. Size 10 na yung kinuha ko para dalawa na sila. Ayan. So yun lang guys, $300 plus dollars na agad to. Guys, grabe. Ang hirap pagpa-aral dito sa Australia. Primary school pa lang. So ito pala, meron pala kaming resibo dito. Ang sabi dito, ang binayaran namin is $305 yung binayaran namin. Kasi nga, na-less yung $16 para dun sa 50% discount at saka meron pang $7 na na-less para dun sa points na naipon dun sa mga binili naming items. So, ganun siya kahaba, guys. Diba? Nakakaloka. Ganun kamahal ang uniform dito sa Australia. So, ayan guys. Sa isang bag na to, by the way, yung binilhan, yung sinasabi ko palang luxury clothing line na yon is Lowe's. So, sino dito ang hindi mag-agree? Diba mga mamshi? Yung sa mga merong mga primary school age na mga bata, tas meron ding mga high school, so alam na alam nila yun. Maging public, maging private. Ang mahal talaga guys ng uniform. And ang nakakatuwa kasi dun sa uniform dito guys, is magkakaiba ng suburb, pero yung binibilhan talaga ng uniform is iisang store lang siya. So, bawat suburb, may kanya-kanyang store. Tapos, for example, itong suburb namin, itong school na to, nandito sa suburb na to. So, yung Lowe's na suburb na to, doon lang mabibili yung uniform na available dun sa suburb namin. So, yung ibang Lowe's sa ibang suburb, hindi na available dun yung school. Kasi yung school is just situated dito sa suburb na to. So, ayun, ang gulo. Nagets nyo ba? So, by the way, yun lang guys. I hope you enjoyed this video. And don't forget to like and subscribe to my channel kasi nga malaking help to para dun sa ating growing channel. So, yun lang guys. See you soon!